From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Mga kapatid, sino dito ang nananampalataya at naniniwala na ang Diyos na ating pinaglilingkuran hanggang ngayon ay isang makapangyarihan at buhay na Diyos? Sino sa inyong nananampalataya na ang Diyos na ito ay nakikinig sa bawat dalangin na ating sinasabi? Sino sa inyong nananampalataya na ang Diyos na ito ay alam niya ang lahat ng buhay ng tao? Ang ibig mong sabihin, Pastor, alam niya ang aking problema. Alam niya ang aking damdamin. Alam niya ang aking pangangailangan. Alam niya kung ano ang dapat gawin para sa akin. Alam ng Panginoon sapagkat siya ang Panginoon na gumawa ng langit at ng lupa. Mga kapatid, dumating ang Panginoon dito, ang kanyang dala ay isang magandang balita. Magandang balita sapagkat ito ay balita ng kaligtasan. Kaluluwa mo, nasa kadiliman, nasa kasalanan, kinakailangan ng kaligtasan, hindi makapagliligtas sa iyo ang anumang relihiyon at denominasyon. Ang makapagliligtas sa iyo ay ang Panginoong Hesukristo lamang. Yan ang isang magandang balita. Ang kaligtasan ay nasa Kanya lamang. At isa pang magandang balita, pwede mong kausapin ang Panginoon kahit saan ka man naroroon. Sapagkat siya ay Espiritu. The Bible says God is a Spirit. And those that worship God must worship Him in spirit and in truth. For these are what God is seeking after. Those that worship after Him in spirit and in truth. Ang ibig sabihin, hindi lamang sa isang dako natin pwedeng sambahin at pakiusapan ang Panginoon. Maari mong kausapin siya kahit saan ka naroroon. Isa pang magandang balita na pwede mong kausapin ang Panginoon kahit anong oras. At pwede mo siyang kausapin sa sariling pamamaraan mo. You don't have to memorize what you have to say to God. You have to tell Him directly because He is a living God that knows what you need even before you tell Him.
Magandang balita yan, sapagkat ang lahat tayo na mga taong nabubuhay sa mundong ito, whether we like it or not, and whether we recognize it or not, we need God. Panginoon, naririto po ako, sinasabi ng isang makasalanan. At binubuksan ko ang aking puso sa inyo, at ako, Panginoon, ay makasalanan. Nahihiya nga akong tumingala sa inyo. Nahihiya akong tumingin sa langit. Sapagkat ako ay isang makasalanan, ang hinihiling ko po sa inyo ay ang kapatawaran sa kasalanan ko. Yung publican na nasa templong pumasok, nakita ng Panginoon ang pagsusumamo ng kanyang puso at siya ay lumabas na justified sapagkat pinatawad ang kanyang kasalanan. You don't have to go through a ritual in order to be forgiven of your sins. You don't have to go through a ritual of carrying a wooden cross. You don't have to go through a ritual of putting something on your back in order for you to bleed and tell everybody that you are doing penance for your sins and iniquities. You don't have to go through those bloody rituals in order for God to see you. God is seeing you right now. Tulad nung publika na pumasok sa templo, nahihiya nga siyang tingnan ang langit at nahihiya nga siyang tumingin sa langit sapagkat siya'y makasalanan. Sa pamamagitan ng kanyang kamay, sinuntok niya ang kanyang dibdib at sinasabi niya, Panginoon, patawarin mo ako, isang makasalanan. At doon din mismo nakita siya ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon, ang pagpapala ay nasa kanya sa paglabas niya sapagkat pinatawad ang kanyang kasalanan. Nakita siya ng ating Panginoon. Magandang balita ito sapagkat hindi lamang hanggang sa kaligtasan ng ating kaluluwa ang ibig ng Panginoon na mangyari sa atin. Gusto ng Panginoon, isupply din niya ang bawat pangangailangan mo sa buhay na ito habang naririto ka sa balat ng lupa. Gusto niyang isupply ang iyong financial na pangangailangan. Lahat ng tao nagtatrabaho sapagkat sila ay gustong kumita, sapagkat gusto nilang mabuhay. Hindi tayo mabubuhay kung walang financial na pagpapala sa ating buhay. Alam ba ninyo, gusto ng Panginoon na kayo ay pagpalain? Kabalo ba mo mga igsoon, nga dunay tuyo ang Diyos, nga kamo panalanginan sa inyong financial? Gusto sa Diyos, ang tanan mong pagpanginahanglang material, iyang isupply sa imo ha? Gusto niya, dili ka maglisod, ana. Gusto niya, ikaw abundansya ni anang bahina. Kabalo ba ka, ana? Maunay, usa ka maayong balita para sa imuha. Because God has promised all of those that will follow Him that He promised to supply all their needs according to His riches in glory. Gusto niya mga kaigsunan isupply. That's why when He came, He said, the gospel was preached to the poor. It was good news to the poor because this good news to the poor was saying that you can get off your poverty. You don't have to be poor anymore. Nagabudlay pa mo para mamobre? Kisa may nangabudlay ninyo para mamobre? Wa ta mag-eskwela para mamobre. Wa ta magtrabaho para mamobre. Wa ta mo atog Saudi para mamobre. Kinsa may naiplano ninyong mamobre mo? Wala gyoy tao diri nagplano nga mamobre siya. Way tao diri nga nagsulti, magtrabaho ko para mamobre ko. Sino sa inyo ang nagtrabaho para maging pobre? Sino sa inyo ang nagsabing, ako'y pupunta sa Saudi at ang pakay ko ay maging pobre?
Walang isa mang nagplano para maging pobre. Walang plano ang tao para sa karukhaan. Bakit walang plano ang tao para sa karukhaan? Sapagkat ang karukhaan ay hindi plano ng Diyos para sa tao. Hallelujah! Nag-aral ka, nagtatrabaho ka, nagsusumikap ka, hindi upang maging pobre. Ikaw ay nagtatrabaho, nagsusumikap, pumupunta sa ibang bansa upang ikaw ay umunlad. Sapagkat yan ang plano ng Diyos para sa iyo, kapatid ko. You don't have plans to become poor. You don't work to become poor. You did not go to school to become poor. You always have that dream and that notion that one day, if I finish my course, my degree, I will become successful and I will become a rich man and I will become wealthy. That has been the dream of many of us, if not all of us. I dream to go to Saudi Arabia because I dream to earn dollars, send it to the Philippines, and I will become a wealthy man. Yon ang mga inaasahan nating mangyayari. Kaya walang nagtatrabaho sa atin upang maging pobre. Lahat nagtatrabaho sapagkat meron silang planong umunlad sa kanilang buhay. Kaya mga kapatid, ang karukhaan ay hindi magandang balita. Ang karukhaan ay masamang balita. Hallelujah! Nasa masamang balita ang karamihan ng mga tao sapagkat ang kanilang plano ay nananatili na lamang na plano. Ang plano ko ay umunlad, ngunit hanggang ngayon, ako'y nasa karukhaan. Sabi ng demonyo, huwag kang mag-alala, magsumikap ka. Huwag ka na magsisi, hindi kailangan yan. Huwag ka na maglingkod sa Diyos, hindi kailangan yan. Sapagkat, nangangako ako sa iyo, hanggang tatanda ka, mananatili ka sa karukhaan. Sinabi ba ng demonyo sa inyo? Hindi. Sinabi niya, hindi, uunlad ka. Sige. Kahit anong gawin mo, okay yan. Uunlad ka. Sige. Ikaw, mga kapatid, ang iyong pangarap, nananatiling pangarap lamang at walang katuparan sa buhay mo. Hanggang tumanda ka, nangangarap ka pa rin. Naku, isang araw, uunlad ako. Hanggang ikaw ay na-stroke na at ang hininga mo, kalahati na lang, nangangarap ka pa rin. Uunlad pa rin ako. Nilinlang ka ng demonyo. Hanggang hindi ka na humihinga, sinasabi ng demonyo, uunlad ka. Hindi magandang balita yon. Kaya ang karukhaan, anumang pangako ng demonyo sa iyo, hindi magandang balita. Ang magandang balita ay ito. Jesus promised us an abundant life. The Bible says, the enemy came forth but to kill, to steal, and to destroy. But the Lord came to give us life, life more abundantly. Pumunta rito ang demonyo upang pumuksa, pumatay, at magnakaw. Ngunit, ang anak ng Diyos pumunta rito upang bigyan tayo ng buhay, buhay na masagana. Ang lahat ay magsabing buhay na masagana. Ulitin ninyo, hindi ko naririnig. Masagana na ba ang buhay ninyo? Sino na ang may masaganang buhay dito? Magsalita kayo ng katotohanan. Masagana ang buhay ko, Pastor, dahil ako ay ligtas na. Jesus Christ, member na ako. Wala nang bali. Kahit balong-balong yung bahay ko at saka yung pagkain ko, bahala na kung anong makakain ko dyan. Hindi mo pa masasabing masaganang buhay yan. Sapagkat ang ipinangako niyang masaganang buhay, yung kaluluwa mo, ililigtas niya, pati na ang bulsa mo, ililigtas din niya. Hallelujah! Hallelujah! Ngunit bakit hanggang ngayon, parang may mga hadlang sa aking pagpapala, Pastor? Parang hindi dumarating yung masaganang buhay na ipinangako ng Panginoon sa akin. Ano kaya ang diferensya ko? Hallelujah!
Ano kaya ang gagawin ko upang mapasa akin ang masaganang buhay na ito? Mga kapatid, ang Panginoon, pagka nagbigay siya ng isang bagay, walang hadlang yon. Ngunit may humahadlang. Sino ang humahadlang upang ikaw ay pagpalain? Walang iba kundi ang demonyo na hindi mo nga nakikita, ngunit tulad siya ng Diyos na hindi nakikita, the devil is real. The devil is not a joke. The devil is not a figment of somebody's colorful imagination. He is real. As real as you are seated in this congregation right now. That is how real the devil is. And he will try in all ways to hinder your blessings that already was promised by God. Do not let the devil hinder it. Paano ko, pastor, makikita na hindi mahihinder na demonyo ang mga bagay na ito? Mga kapatid, there is an account in the Bible about a sick man that was put on a bed. And they sought the Lord for this rich man to be healed, together with his friends. They carried this man and put him on a cot, on a makeshift bed, and then they sought the Lord so that the Lord could touch him and be healed. And when they could not come nigh unto him for the press, they uncovered the roof where he was. And when they had broken it up, they let down the bed whereon the sick of the palsy lay. Mga kapatid, meron isang paralitikong tao. Dinala ng kanyang mga kaibigan upang sila ay lumapit sa Panginoon at pagalingin ang taong ito. Ngunit dahil napakakapal ng tao, ang Panginoon nasa sa bahay ng isang tao sa mga oras na yon, hindi sila makapasok. Hindi sila makapasok. Sa pintuan, hindi sila makapasok. Sa bintana, hindi sila makapasok. Ang kapal ng mga taong lumalapit sa Panginoon sapagkat gusto nilang sila ay pagalingin sa kanilang mga sakit. Ang Panginoon nagpapagaling talaga ng mga sakit. Hanggang ngayon, may mga pinagagaling ang Panginoon sa mga sakit nila. Milagro talaga. Kaya huwag kayong huminto sa inyong mga dalangin. Sapagkat hanggang ngayon, ang Panginoon ay buhay. Ano man ang dalangin ninyo, kayo mga kapatid ay pagpapalain. Ngunit tingnan ninyo ang ginawa ng mga kaibigan niya. Tiningnan nilang pintuan, tiningnan nilang bintana, hindi sila makapasok. Ang kapal ng mga tao. Anong ginawa nila? Sinabi ba nilang, uuwi na tayo dahil hindi tayo makapasok? Uwi na lang tayo. O kaya sinabi ba nilang, huwag na tayong pumilit pa kasi hindi tayo makapasok dyan. Umuwi na lang tayo. Hindi rin tayo mapapansin ng Panginoon dyan. Hindi nila ginawa yon. Anong ginawa nila? Humanap sila ng paraan upang mapalapit sila sa Panginoon at makita ng Panginoon ang kanilang pangangailangan. Anong ginawa nila? They did one thing that was very unusual. You know what they did? They climbed up to the roof of the house. Umakyat sila sa bahay ng taong kinalalagyan ng Panginoon sa mga sandaling yun. Pagkatapos, mga kapatid, giniba nila yung atip ng bahay. That's very unusual. Giniba nila ang atip ng bahay. Pagkatapos, mga kapatid, yung may sakit na paralitiko, ewan ko kung anong ayos niya ng mga sandaling yun. Biro ninyo, galing sa ibaba, just picture it. Just take an illustration in your mind and picture what was happening. Dinala mula sa ibaba, patapos inakyat sa atip. Ang mga atip pa naman noon, mga kapatid, talagang makapal, no? Kasi parang parang semento na. Parang may mortar ang mga atip noon. Kaya binakbak nila yon, tapos mula sa ilalim, inakyat nila yung tao sa taas, hindi makagalaw yung tao. Tingnan na lang ninyo ang ayos noong may sakit.
Mula sa ilalim, ano kaya ang ginawa nila? Siguro nilagyan ng 4 na tali pagkatapos sinugot papunta sa taas. Pagkatapos nung dumating na ang may sakit doon sa atip, pagkatapos mga kapatid, yung tali naman, ibinaba naman upang makita ng Panginoon. Yon ang paraan na kanilang ginawa. Ginawa nila ang lahat ng paraan upang makita ng Panginoon ang kanilang pangangailangan. Ng mga oras na yon, mga kapatid, dinalangin ng Panginoon at pinagaling niya yung may sakit. But I am amused and fascinated with the way these people sought the Lord. They did the unusual. Hallelujah. Hindi sila na-discourage, hindi sila nag-give up, talagang ginawa nila ang lahat ng kanilang magagawa. When I was in the elementary grade, I read about a story. It's an old story about the dikes of Holland. According to this story, one day one of the dikes sprung a leak and the water began pouring out. And it poured out in through a certain hole. But the story goes on to say that this boy was heroic enough to thrust his arm into the hole and held the waters back and saved the city from possible destruction. Sino nakabasa ng istoryang yan? Elementary pa ako, nabasa ko na yan. Doon sa Holland, may mga dikes na malalaki na pinipigilan yung mga tubig. Pagkatapos mga kapatid, nabutasan yung isang dike, ngunit itong batang ito dumadaan, nakita niya yung butas na yon, alam niya magigiba yung dike na yon, kundi matatakpan yung butas at pagkatapos malulunod ang buong syudad. Kaya ang ginawa niya, yung kanyang kamay, ipinasok niya doon sa butas. At magdamag siya doon hanggang nakita siya kinaumagahan. At hindi mga kapatid nakalabas yung tubig. Alam ninyo, ang istoryang yan ay isang positive para doon sa batang yon. Sapagkat nailigtas niya ang syudad. Ngunit gagamitin ko itong example para sa tubig ng pagpapala ng Panginoon. Na gusto natin na umapaw at umabot sa atin at magkaroon tayo ng tinatawag na abundant life, masaganang buhay. I'm afraid that you and I have held back some waters too. These are the waters of blessings from the Lord. Alam mo rin nyo, gusto ng Panginoon, tanggapin ninyo ang mga tubig ng pagpapalang nagmumula sa Kanya. Gusto ng Panginoon, tayo ay buhusan at mag-uumapaw ang tubig ng pagpapalang papunta sa akin. Ngunit ang maraming katanungan ay ito, bakit? Ano bang nangyayari? Sapagkat ang tubig, hindi ibinubuhos, pumapatak lang. Hindi talaga nag-uumapaw sa aking buhay. Mga kapatid, huwag na nating tingnan ang Panginoon. Huwag na ninyong tanungin ang Panginoon, bakit? Kundi, ito ang sabihin ninyo, bakit? Hindi ang Panginoon ang may kasalanan ang tingnan natin ng ating buhay. Bakit? O bakit? Because the Lord has already His promises intact. When He left, He already left these promises intact. They are unmovable. They are forever settled in heaven. Whatever happens, these words are going to remain true. And they are going to be fulfilled in everyone's life that has faith to claim them. Ngayon mga kapatid, kung hindi pa nag-umapaw ang ipinangako ng Panginoon na pagpapala sa buhay mo, ang diferensya ay wala sa Panginoon. Nasa sa atin kung bakit ang mga tubig ng pagpapalang ito hindi pa naibubuhos sa ating mga buhay. Mayroong humahadlang sa kanila.
Nakikita natin dito ang pangangaral ng ating Panginoon nung siya ay pumasok sa bahay, pagkatapos ang makapal na mga tao ay nagpalibot sa kanya, pagkatapos ang makapal na taong ito, mga kapatid, pumuno doon sa bahay, nag-overflow pa doon sa courtyard, at ang lahat ng mga pintuan ay nakasara. Pagkatapos, mga kapatid, nakita niya, every door, every window was blocked by this mass of humanity. Down the street lay a sick man. Although he was a sick man, he was a fortunate man. For he had 4 friends who wanted to bring him to Jesus. His friends went down to get him, but they could not bring him into the presence of Jesus because of the crowd. And as I have talked earlier in my message today, this crowd erected a barrier between the man and the blessing that Jesus had for him. It was the crowd that was the barrier for the blessing that God had for him. You remember how the friends took him up on the roof and then let him down into the healing, forgiving presence of the Savior. And when he came into the presence of the Savior, the Bible tells us that this man immediately was healed. And Jesus Christ said, I have not seen such a great faith, not here in Israel. Nakita ng Panginoon ang malaking pananampalataya nila na hindi nag-give up. Kahit ano ang barrier, inalis nila. Walang barrier para sa may pananampalataya. For you that are having this faith, no barrier that is big enough to hinder the blessings that flows from God. We too have our own barriers to blessing. If we are not living as we ought to live, if our hearts are not right in God's sight, we erect barriers that keep blessings from us and from others. May mga hindrance, may mga hadlang. The Christian life is a thing of the Spirit. It is the Spirit that you have that really counts. If we have the wrong spirit, blessings can never flow to us or through us. Titingnan natin, mga kapatid, ang ating sarili ngayon. At ang titingnan natin ay ang mga espiritong naririto sa buhay natin. Kung bakit kung minsan ay nagkakaroon ng hadlang ang mga pagpapala ng Panginoon. Alisin natin ang mga hadlang na yan at tingnan ninyo kung paanong ibubuhos ng Panginoon ang pagpapalang ating kinakailangan habang tayo ay lumalakad sa Kanyang katuwiran. Barrier number 1. What is barrier number 1? Barrier number 1 is a covetous spirit. This is a barrier to blessings. Nakita na ninyo ang illustration sa buhay ni Achan sa Espiritu. He coveted the forbidden things in the city of Jericho. And because of this covetousness, he brought defeat to Joshua's army and death to himself and his family. God would have blessed Achan and his family, but Achan cut off the blessing by his own covetousness. God says, will a man rob God? And then the Lord said through the prophet, he said, yet you have robbed me. In Malachi chapter 3 verse 8. And then he tells how the blessings are cut off because of our covetousness. When God commands anything, He attaches a promise every time. Every time that He has a command, God attaches a blessing to that command. That if you will do it, then there is a blessing that will happen to you. He said, bring all the tithes into the storehouse and try me now herewith, saith the Lord. If I will not open to you the windows of the kingdom of heaven and pour you out the blessing, that there shall not be room enough to receive it. There is a real blessing for the tither. May mga pagpapala doon sa nagbibigay ng kanilang tithes. May mga pagpapalang darating doon sa nagbibigay ng kanilang ikasampung bahagi. May mga mangangaral ng demonyo at sinasabing wala na raw tithes ngayon. Umalis kayo sa mga pangangaral na yan, sapagkat sila, mga kapatid, ang hadlang sa inyong mga pagpapala. Sapagkat ang Panginoon hanggang ngayon na hindi sinungaling. Kung anong sinabi niya sa mga pagpapala, kahit Old Testament o New Testament, ang mga
mga masalita ng pagpapalang yan ay walang pagbabago sa buhay ng isang anak niyang sumusunod sa Kanya. Whether it is found in the Old Testament or the New Testament, whatever blessings God has promised, they are going to be fulfilled. They are never the loss. They are never powerless. They are still powerful. His words are forever settled in heaven. They are as powerful yesterday as they are powerful today. Kung ikaw mahal mo ang pera, pagkatapos ginagasto mo yan para sa sarili mo lamang, pagkatapos mga kapatid, hindi mo ibinibigay yung kaukulan na para sa Diyos, ikaw ay nagpapatayo ng isang hadlang sa harap mo. Kailangang maalis yan. You try God's plan in your life. You try God's financial plan in your life. If you are having a financial fix in your life, if you are having a financial problem in your life, and you don't know what's happening, look at your tithe giving. If you are not giving your tithes well enough, then there is a problem. You have erected a barrier, because the barrier said, if you are not going to give the tithes and the offerings into the storehouse, the Bible says you are cursed with a curse. Every blessings that you receive is just temporary. But if you serve God with all your heart, with all your mind, with all your strength, with all your spirit, with all your soul, with all your obedience, and say, Lord, I will be obedient to your commands. I will give my tithes, not because I am selfish, not because I am covetous. I will give my tithes because I love you. I love to obey you. Then blessings will flow through you. Ang pagpapala ay darating sa buhay mo. Pagkatapos ibibigay sa iyo ng Diyos ang kaalaman kung paano mo gamitin ang pagpapalang yan na dumating sa iyo at pararamihin pang lalo ng Panginoon sa buhay mo sapagkat hindi siya sinungaling. If you are not yet giving your tithes, then you are creating a barrier which is the spirit of covetousness. One of the 10 commandments reads, thou shalt not covet. Sometimes we look out and see others enjoying the things that which we do not have. And immediately something rises within us, something terrible and hurtful. The spirit of covetousness is raising its ugly head and saying, I want this my way. If you want something, you must have it God's way. Lord, kinakailangan ko po ng financial na pagpapala. Ngunit ang plano ninyo ang aking susundin. Mahalaga po yung plano ninyo sapagkat ang sinabi ninyo ay walang pagbabago. I've been giving my tithes for 22 years. Sa 22 years na yon, mga kapatid, ang 10 taon ay ginugol sa kahirapan. I've been giving my tithes, but I've never doubted God's word. Walang alinlangan, walang pag-aalinlangan na gagawin natin sa mga salita ng Diyos sapagkat kung anong sinabi niya, iyon ay may kapangyarihan na mangyayari sa buhay mo. I've been a pastor for several years now. Hindi ako kagad-agad naging pastor dito sa syudad. Well, if God assigns me here, it's fine and okay, like I am now. But I've been a pastor, inasign ako ng Panginoon sa mga bundok. Bundok na kung minsan mga kapatid ang tao ay mga 500 lang. Kung minsan ang tao ay 300 lang. Sa isang baryo, kung minsan 300 lang. But the people there were taught on how to bless God and on how to create blessings for themselves using the plan of God, which is tithing. Hindi maraming pera yung mga tao doon, ngunit may mga produce sila, may mga kapihan, may mga palayan. Pero ninyo mga kapatid, sapagkat ang mga taong yun ay talagang matuwid sa kanilang pagbibigay ng tithes. Meron tumuktok sa bahay ko isang araw. Nagdadala ng itlog, 10. Pagkatapos, sinabi niya, Pastor, ito po ang tithes ko. And I know that this woman is very poor. Yung mga anak niya, alam ko, mga malnourished lahat. At alam ko, mas kailangan nilang itlog kaysa sa akin. Mas mataba pa ako kaysa kanila. Sa isip-isip ko, mas kailangan ang itlog ng babaeng ito kaysa sa akin. Sinabi ko, Sister, praise the Lord. I admire your love for the Lord. I admire your love for the work of God. And I admire your love for your pastor. But you need these eggs more than me. Your children need this egg more than me. So you better take them home
and let your children and you enjoy eating these eggs. Sinabi niya sa akin, mga kapatid, tumulo yung luha niya. Anong sinabi niya? Pastor, ikaw ang nangaral na kung kami magbibigay ng aming tithes, kami pagpapalain ng Panginoon. Ngayon, ibinabalik mo ang mga tithes kong itlog. Ang ibig sabihin, hindi totoo yung pinangaral mong gusto mo akong pagpalain ng Panginoon. Sapagkat ikaw mismo ang humahadlang sa aking pagpapala. Mga kapatid, kahit medyo guilty yung puso ko, kinuha ko na lang yung itlog. Sapagkat talagang sinunod niya ang plano ng Panginoon. Alam niyo kung anong nangyari? 2 o 3 buwan nakaraan, binisita ko ang pamamahay ng babaeng yon. Ang kanyang bahay, palibot mga kapatid, ang kanyang yard na may kural, puro na manok. May mga sisiw na, may mga dumalaga na, may mga malalaki na, puro manok. Napakaraming manok, dumapo pa nga yung iba dito sa akin. Sabi niya, Pastor, nakikita mo yung maraming manok na yan? Sabi ko, praise the Lord, sister. Wala namang napipisi, walang namamatay. Wala. Sabi niya, yan ang bunga ng pagpapalang ginawa ng Panginoon sa akin. Tinestify pa niya yun sa church. Lalong lumakas ang mga tao sa paniniwala sa mga salita ng Panginoon na pagkasinunod natin ang kanyang plano, wherever you are found, there's no difference in your geographical location because God is going to bless you wherever you are. Abi ninyo mga isos sa tamayong, every 7 years, na mga gangis diha, nagikan sa yuta, tapos musakas mga kapihan, mga kakahuyan. So nang gangis, cricket ba? O ano? Sikada. Anong sikada sa English? Sikada. Sa Bisaya, gangis. Gangis nga dagko kayo. Sa Kapampangan, kuliglig. Tagalog, kuliglig. May mga kuliglig doon sa bundok na yon, nanggagaling sa lupa every 7 years, umaakyat mga kapatid. Galing sa lupa, ewan ko kung saan galing yon. Ngunit umaakyat sila. Pagkatapos sa pagkagabi, iyuyug-yug mo yung punong kahoy, mahuhulog sila lahat. Kinakain ng taga-amin yun. Maraming kuliglig. Isang umaga, habang ako'y nag-aalmusal, pinapaksiw pa yun, pagkatapos sinasangag pa yun, nilalagyan pa yun ng mga ng asukal, ganon. Masarap daw. Isang umaga, habang ako'y nag-aalmusal, may kumatok doon sa kwarto ko. Pastor, praise the Lord, God! Bakit? Maaga ka. Magbibigay sana ako ng tithes. May dala-dala siyang sako, mga kapatid. Tithes! Kala ko bigas. Mga kapatid, nung binigyan na kayo niya sa sala, nagsigawan yung mga kuliglig. Yung pala, nakaharvest siya ng kuliglig ng gabing yun, at kalahating sako ang dala niyang kuliglig para sa akin. Sabi niya, Pastor, ito ang tithes kong kuliglig. Praise God. Bakit ka nagbibigay ng tithes na kuliglig? Sabi niya, kasi marami akong kuliglig na dakip kagabi, kaya nag-tithes ako, kasi bukas ng gabi, gusto ko, marami pa ako madakip na kuliglig. Pero ninyo mga kapatid, kumakain ng kuliglig, nag-tithes pa ng kuliglig, sapagkat alam niyang iyan ay plano ng Panginoon sa pagpapala sa kanyang buhay. Woo! Pagkat tayo ay sumunod na sa plano ng Panginoon, sa tithe giving, inaalis na natin yung spirit of covetousness sa ating buhay. Naalis na ang barrier number 1. Hallelujah. Handa na tayo ngayon sa pagpapala ng Panginoon. Bubuhos yan sa ating mga buhay. Hindi sinungaling ang Panginoon. Sinungaling bang Panginoon? Hindi sinungaling ang Panginoon. Alam ba ninyo, kahit mga unbelievers ang gumagawa ng mga planong yan, ay pagpapalain pa rin sila? Kahit hindi nila alam ang Diyos, pagka ginagawa nilang planong yan, pagpapalain pa rin sila. Sino ang pumunta rito at nag-toothbrush bago kayo pumunta dito? Anong ginamit niyo yung toothbrush? Colgate?
Alam ba ninyo kung sino si Mr. Colgate? Si Mr. Colgate ay isang taong hindi pa kilala ang Diyos. Ngunit ang 10% ng kanyang income, kahit hindi niya kilala ang Diyos, ibinibigay niya sa gawain ng Diyos. Kaya ngayon mga kapatid, kahit saang lupalop ka ng sanlibutan pumunta, mayroong Colgate. Pumunta ako doon sa mga bilaan sa Malalagkogon, doon sa pinaka-ibabaw ng Kitbog na 7 mountains yata ang lalakarin mo. Hindi kilala sa Pilipinas yung Kitbog, mga kapatid, sapagkat laws ng bilaan nandoon. Nandoon may Colgate. Ngunit doon sa Kitbog, ang Colgate, hindi ginagamit panutbrush. Sinisip-sip at kinakain ng tao. Ibinibigay ni Mr. Colgate ang kanyang 10% ng income noong kahit maliit pa ang kanyang business. Hanggang sa ito ay naging worldwide. Hanggang namatay siya hanggang ngayon, mga kapatid. Ang kanyang business ay sikat pa rin sapagkat yan ay tumanggap ng hindi basta-bastang pagpapala. Sapagkat sinunod niya ang plano ng Panginoon. Everybody say, praise the Lord. You know, a rebellious spirit is barrier number 2 to your blessings. Ang rebelding espiritu ay hadlang sa iyong pagpapala. Take the case of Jonah. Si Jonah, tinawag ng Panginoon upang ipadala doon sa Nineveh. Jonah, I called you to be a prophet and go to Nineveh because I want you to preach the gospel there. And I want the people there to hear my message of judgment. And perhaps, peradventure, they would repent. But Jonah was rebellious to the call of God. God wanted to bless him and make him a blessing to the people of Nineveh. To this preacher, he said one word. He said, go to Nineveh. And that is a small word, but it carries a big blessing with it. But the preacher said to God, no, that is a small word too, but it cuts off the blessings from God. Kung anong sinasabi ng Diyos sa banal na kasulatan, mga kapatid, kung maunawaan mo man o hindi, kung ito ay pabor man sa damdamin mo o hindi, huwag mong hadlangan sa pagsasabing hindi. Sabihin mo, oh, Panginoon. When the Lord says you, go, you must go. When the Lord says, give and it shall be given unto you, then obey it because that word is powerful. It will never change its power. Tingnan ninyo mga kapatid, dinadlangan niya ang blessing ng Panginoon sa kanyang buhay sa pamamagitan ng sinasabi niyang, hindi ako pupunta. There came a time when God conquered Jonah's rebellious spirit, but the Lord had to send Jonah through much trouble before the preacher learned his lesson. Pagka may inuutos ang Diyos sa atin, kung minsan labag sa ating damdamin, hindi natin sinusunod, yun pala kung susundin natin para sa ating pagpapala yun. Pagkatapos sinasabi natin, huwag, hindi! Then God will give us tribulation in order for Him to be able to teach us obedience. Tingnan niyo mga kapatid, hindi siya nag-obey. Instead of going to Nineveh, he went the opposite direction to Tarsus. Sumakay siya ng barko. Wala lang sa kanya. Bumagyo nga, mga kapatid. Tapos sabi ng kapitan, itapon ng lahat ng mga kargamento. Lulubog tayo. Alam ni Jonah kung sino ang may dahilan ng bagyong yon. Kaya lumapit siya doon sa kapitan. Sinabi niya, Kap, ako ang dahilan ng bagyo. Itapon niyo ako doon sa tubig. Hihinto yung bagyong yan. Ano nangyari sa kanya? Because of his rebelliousness, he went too much tribulation. Tingnan niyo, instead na barko ang sasakyan niya, papunta doon sa Nineveh! Anong nangyari? Balyena na ang sasakyan niya. Mabuti kung nasa ibabaw siya. Nando doon sa loob. Tuwa siya mga kaigsunan sa batikulon sa balyena. Ambot doon sa'y humot dito sa sulod, ngit-ngit pagyod kayo. Pero ang batikulon sa balyena, dito siya nakaluhod, Ginoo pa sa'y luway taong kukuala ko sa tiyan sa balyena, Ginoo. Nung isinukas siya, mga kapatid ng balyena, saan siya? Nando doon pa rin sa Nineveh. Mga anak ng Diyos, kayo ba ay mananatiling anak ng Diyos? Ngunit rebelde kayo sa kanyang kalooban? Dadaan kayo ng maraming kasakitan. Dadaan kayo ng maraming tribulation upang turuan kayo sa pagsusunod sa Kanya, upang kayo ay tatanggap at maging karapat-dapat na tumanggap ng pagpapala. I have seen people rebel against God.
I have seen people rebel against God. A loved one dies. They do not think it is right. And they cry out, He should not have been taken away from me. Or they have a hard time, they say, why has this happened to me? Bakit nangyayari sa buhay ko ito kung namamatay yung ating mahal sa buhay? Bakit, Panginoon, kinuha mo siya sa akin? Bakit nangyayari sa akin ito? And sometimes we put a blaming finger on God and says, God, you are the one that did this to me. You are the cause of all of my troubles. With this rebellious spirit, they build a wall and the blessings cannot get over it. God has planned for your life, but if you rebel against the plan, you cannot expect the blessings of God. Kung ano man ang kalooban ng Diyos, huwag tayong tumalikod sa kalooban niya. Huwag tayong magrebelde. Kahit masakit, sundin minsan, sundin natin. Maging masunuri tayong mga anak ng Diyos. At ang pagpapala, mga kapatid, ay pupunta sa mga masunurin. Praise God, praise God, praise God. Gusto ng Diyos pagpalain ng bawat isang mga anak niya. Ngunit mayroon pa bang rebelding espiritu sa buhay natin? Nagre-rebellious pa ba tayo sa kanyang gawain, sa kanyang kalooban? Hallelujah! Yun lang pagpunta natin dito sa bahay ng Diyos, bahay dalanginan, kung minsan nagre-rebelde pa tayo. Tama na yun isang beses. Okay na yun. Sinabi ni Pastor, babalik tayo mamaya. Huwag na yun. Tama na yun. Minsan, mga kapatid, pagbibigay ng ating tithes, ako, sayang pa ito. Hindi ko muna ito ibibigay. Kaya naman, ang mga pagpapala ng Diyos, hindi na ibubuho sa atin ng tuwiran. Alam ninyo siyang hari ng pagpapala? Pinangako niya. Sinabi niya, ibibigay niya sa atin yan bilang mga anak niya. Inaalis natin ang mga hadlang ngayon. We are going to tear down these barriers to our blessings. Put them aside. And let the gushing flow of the waters of blessings come through us. Hallelujah. Abundant life. Sinong gusto ng abundant life? Ay pinangangaral ko ba sa inyo isang magandang balita? A worldly spirit is a barrier to blessing. Demas is an illustration of this point. He was a young man who heard Paul preach one day. He was charmed by the personality of the preacher. Every word was a challenge to his heart. In a great moment of spiritual ecstasy, he cried out, I will leave everything and go with the man, this man of God for service. I will serve God. Demas was fascinated with this personality of this man of God, which is Paul in his day. And then he dedicated himself to God, and he said, I will serve God. But there is a record in the scriptures that Demas left Paul one day and went back to the world. Ang iba siguro sa inyo, hindi pa kayo bumalik tuwiran sa sanlibutan. Ngunit kung meron kayong makasanlibutang espiritu, yan ay isang hadlang sa pagpapala. Hallelujah. Meron ba kayong makasanlibutang espiritu? Hadlang sa pagpapala. Alam ninyo, ang Panginoon natin ay mabait. Ang lahat ay masabing ang Panginoon ay mabait. Ang Panginoon ay mapagbigay. Ang Panginoon ay puno ng pagpapala. Ngunit ang Panginoon ay hindi namimilit. Hindi namimilit ang Panginoon. Maganda bang langit? Pupunta kayo sa langit sa pamamagitan ng inyong pagsusumikap. Hindi kayo pipilitin ng Panginoon. Hindi kayo kakalad ka rin ng Panginoon. Sasabihin, dito ka sa langit, anak. Maganda dito. Kaya yun pala hindi mo gusto. Nakabreak yung 4 na paa mo. Dito ka, anak, maganda dito. Magandang langit. Ngunit sinasabi ng puso mo, pero mas magandang impyerno. Kung ang impyerno ang gusto mo, mga kapatid, hindi ka pipilitin. Kung masaya ka sa impyerno, sasabihin ng Panginoon sa iyo, bye-bye na, anak. Sa impyerno ka na. Hindi ka pipilitin ng Panginoon sa kanyang pagpapala. Everybody say, praise the Lord. Kaya praise the Lord sa inyo lahat na pumupunta rito. Sa katedral na ito. Kayo ay pumupunta dito dahil kayo ay tinawag ng Panginoon, in-invite ng kanyang espiritu at gumamit ng tao. Pumunta ba kayo dito at kinaladkad kayo ng worker? Kung kayo kinaladkad dito upang makinig ng salita ng Diyos, the door is wide open. Bye-bye. See you next time. Ngunit tayo pumunta dito out of our own volition. Kaya masaya tayo kahit gabi na. Walang isamang pumapasok sa langit na nakasimangot. Sapagkat hindi sila napilitan na pumunta roon.
nalaman nila ang pagpapala ng Panginoon. Hallelujah! Although Demas know the will of God, he was happy at first to follow the perfect will of God through the preaching of the Apostle Paul, and he even became an associate of the Apostle Paul in preaching the gospel. But when he saw the rigors of the ministry, he saw the tedious work that Paul was doing, he saw the sleepless nights, he saw the trials, he saw the tribulations, he saw that sometimes he can sleep and sometimes he can't, and sometimes he's troubled and sometimes he's out of the order of this world, and he saw the hardships of being in the will of God. Demas' spirit became rebellious and became worldly. Tumalikod sa Panginoon at sinabi niya kay Paul, babay na, hindi na ako masaya sa paglilingkod sa Panginoon. Nakasimangot na ako palagi dyan, aalis na ako sapagkat kumakaway ang sanlibutan sa akin at siya ang aking pupuntahan. Kung meron ka rebellious spirit, you come to church, pagkatapos nakasimangot ka at ayaw mong kalooban ng Diyos, napipilitan ka na lamang sapagkat tinatawag ka na ng sanlibutan, that is a barrier to your blessing. But if that is what will make you happy, the Lord will not hinder you. He will say, bye-bye, see you next time. Until you are happy. Kung ikaw happy sa impyerno, pupunta ka doon. Ngunit yon ay hadlang sa iyong pagpapala. Sana pagpapalain na si Demas sa kanyang pananampalataya. Kung hindi siya tumalikod, siguro ang kanyang pangalan nakasulat na ngayon sa Biblia at may mga sulat na siyang katulad ni Pablo. He is one of the heroes of the faith and he is one of the greatest apostle because he was already with Paul the apostle. Hallelujah! Maybe his name now is written in the firmament of heaven like those soul winners that God has called, and their names are written in the Lamb's Book of Life. Pero hindi. Tingnan yung record niya ngayon dito. Sinasabi ditong tumalikod siya sa Panginoon. Napakasaklap na balita. Ano mga kapatid? Tumalikod sa Panginoon. May pagpapala na sana siya, ngunit hindi niya tinanggap. Baka ang rapture, mga kapatid, sa isang buwan na. Baka ang rapture, ang glorification, mangyayari next week na. Pagkatapos may tumalikod. Baka bukas na! Katapos may nakadecide na tumalikod. Pagkatapos dumating ang rapture, dumating ang glorification, hindi siya naabutan. Anong sinasabi niya hanggang sa tribulation? Sayang, sayang, sayang. Siguro Demas yan ang sinasabi niya ngayon. Sayang, kasama ko na sana si Paul. Sayang, sayang. A worldly spirit is a barrier to blessings. Kailangan manatili tayo sa Panginoon. We are in this world, but we are not of this world. A prayerless spirit is a barrier to blessings. James says, you have not because you ask not. In James chapter 4 verse 2. Sabi ni James, wala kayo sapagkat hindi naman kayo humihingi. Humihingi naman kayo, hindi kayo nabibigyan, sapagkat alam ng Diyos, gagamitin lamang ninyo sa masamang pita ng inyong laman. Sinabi ng isang bata sa kanyang ama isang araw, mga Kristiyano na itong pamamahay na ito. Sinabi niya, Daddy, is God dead? The daddy said, no. Why did you ask me that question? And the boy said, because I have not seen you talk to him. Sabi ng bata, patay ba ang Diyos, tay? Sabi ng tatay, hindi. Bakit? Bakit mo tinanong yan? Sapagkat hindi na kita nakikipag-usap sa kanya. Noong bago pa, nakikita niya yung father niya, palaging nakikipag-usap sa Diyos. Always prayer, nakaluhod. Lord, hallelujah. Pwede ka makipag-usap sa Panginoon. Tuwiran, mga kapatid. He's a spirit and in truth. Ikaw ay pwedeng sumamba sa Kanya. Ngunit, katagalan, backslider na ang espiritu ng kanyang ama, kaya hindi na nananalangin. Patay ng Diyos para sa Kanya. Kung hindi ka madalanginin, hindi ka nakaluhod at nananalangin palagi sa Kanya, yan ay isang hadlang sa iyong pagpapala. Kaya pala hindi binubuhos ang pagpapala sa iyo sapagkat hindi ka nananalangin sa Panginoon. Sinong nananalangin dito ng 1 hour, at least 1 hour a day? If you are supposed to get up at 5 o'clock, get up at 4 o'clock. 4 to 5, manalangin ka. Ibigay mo ang oras na yun sa Panginoon. If you can still make it, if you are able to get up at 3 o'clock in the morning, ibigay mo ang panahong yun sa Panginoon. Tingnan mo, pagka ang Diyos nakadeside na pagpapalain ka, ikaw ang unahin niya sa pagpapalang yan.
Hallelujah. He is telling us that God wants us to have the blessings but that we choke the channels when we neglect to pray. Some time ago, mga kapatid, may isang tao sa istoryang aking nabasa, nandoon siya sa atik ng kanilang pamamahay. Ngunit mayaman ang kanyang ama hanggang ang batang yon namatay doon sa atik ng kanilang bahay. Pagkatapos mga kapatid, hindi humingi ng anuman. Sinabi ng ama niya, kung humingi lang sana ang anak ko ng kahit anong bagay, ibibigay ko sana ang lahat ng kanyang pangangailangan. Meron din istorya na nabasa ko sa isang article, the Japanese people, the Japanese soldiers when they came in the Philippines during World War II. Kasi sa Japan walang coconut. Yung group of Japanese soldiers, namatay silang lahat nasa ilalim ng niyog. Ng puno ng niyog. Ang dami-daming niyog. Tiningnan sila. Bakit sila namatay? They died of dehydration. Wala na silang maiinom pa. Kaya namatay sila dahil sa uhaw. Nung tiningnan sila, nung nakarating yung mga Pilipino, nakita nila yung mga Hapon, mga kapatid, 6 yun. Patay lahat! Namatay sa uhaw. Tapos tiningnan ng mga Pilipino yung mga puno ng niyog. Napakarami ng coconut na itaas. Kinuha yung baril na 45 ng isang Pilipino, pinukpok yung ulo ng 6 na Hapon na patay. Sabi niya, mga bulok kayo. Namatay kayo sa uhaw, nasa ibabaw ninyo ang napakaraming tubig. Praise the Lord. Dapat ba, mga kapatid, mamatay tayo sa poverty? Mga anak tayo ng Diyos, dapat ba mamatay tayo sa uhaw? No, we shouldn't. Prayerless life is a barrier to blessings. Ang gawin natin, palaging makipag-usap sa Kanya. Sabihin natin, Panginoon, ito po ang kailangan ko. Panginoon, araw-araw, sabihin mo sa Kanya ang iyong pangangailangan. Hallelujah. Sabihin mo sa Kanya araw-araw, ang pangangailangan mo, kapatid, hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Kaya huwag ninyong kalilimutan na kailangan kayo ay maging madalanginin. Huwag ninyong kalilimutan ang dalangin. Ano ang pangangailangan ninyo? Huwag ninyong kalilimutan, sabihin muna sa Panginoon, gaano man kahirap, mga kapatid, ang una ninyong gawin, kung anong pangangailangan nyo, material, financial, spiritual, lumuhod kayo, Lord, ito po ang kailangan ko. Huwag kayong gumawa ng anumang aksyon muna, lumuhod muna kayo, hintayin ninyo ang kasagutan ng Panginoon sa buhay ninyo. The answer will come in most unexpected ways. In many unexpected ways, the Lord is going to meet your every need. All you have to do is talk to Him. In the privacy of your own room, tell Him what you need. Daily, daily. Ala tayo magsabing, daily. I will talk to my Father in heaven. An unforgiving spirit is a barrier to blessing. Ay isang espiritong hindi mapatawarin. If you harbor grudge, hate, bitterness, resentment in your heart, you are harboring an unforgiving spirit. That is a barrier to blessing. Pagka hindi forgiving yung spirit mo, hindi ka mapatawarin, hindi ka mapagpatawad, meron kang grudge, meron kang hurt, meron kang resentment, meron kang bitterness, sa puso mo, hindi mapagpatawad yung puso mo, pagka nananalangin ka sa Panginoon, tatakpan ng Panginoon ang mga tenga niya, hindi kanya pakikinggan, kaya hindi sasagutin ang mga dalangin mo. Kaya pagka nananalangin kayo, ang isa sa itinuro ng Panginoon, forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, kung paano naman kami nakakapagpatawad doon sa mga nakautang at nagkasala sa amin. Forgive. When you raise up your hands, forgive. Let resentment go. Let the grudge in your heart go. Let the spirit of bitterness go. And forgive. Kaya hindi ka nagpatawad, sinabi ng Panginoon, meron siyang isang alipin, nakautang siya sa kanyang amo, pagkatapos pinatawad siya ng kanyang amo, nung umuwi sa bahay nila, meron din siyang alipin pala, nagkautang din sa kanya, hindi niya pinatawad. Pinatawag siya ng kanyang among nagpatawad sa kanya, sinabi niya, ikaw, pinatawad kita, meron ka pa walang alipin sa bahay ninyo, nagkautang sa iyo, hindi mo pinatawad, kung anong ginawa mo sa kanya, ganyan din ang gagawin ko sa iyo. That's a barrier to blessing.
an unforgiving spirit. Kaya pagka nananalangin kayo for blessings, itaas ninyo yung kamay ninyo, patawarin muna ninyo yung nakaway ninyo. Lord, pinatatawad ko na yung 5 kalaban ko, Panginoon. Hallelujah. Yung isa, minura ko kanina. Pinatatawad ko na yon. Alisin ninyo yung heart, resentment, bitterness sa puso ko, pati yung grudge. Sino ditong may grudge sa puso niya? Masakit ang loob niya, hindi niya mapatawad yung kalaban niya? Barrier sa pagpapalayan. Babag sa panalangin na. Pasaylua, igsoon. Magpasaylo ka sa imong kasing-kasing. Ingna, Lord, gipasaylo ko ang tanan kong mga kalaban. Kuhaa ang tanan nga makapait dinhi ang panimalus nga espiritu. Kuhaa! Ang uban sa inyo, magampo pamanggani mo yung Ginoo si Juan. Pagkawa dyo'y batasan ng tawhan. Ginoo, daghan man kag istak nga kilat diha. Kilati ragon na Ginoo. Ang uban sa inyo nagampo pa ginana. Ginoo maharta takol ta ka, ikaw ang huwana ka. Mo nang panalangin digid mo abot sa inyo ha. Hallelujah. Iniglakaw ni musdalan madam ang ganun takag 10-wheeler. Da. Pasaylua, igsoon. Inigluhod ni mo, pasaylua. Ihilak na lang. Ihilak na lang sa tago. Ipasaylo ko bisan sakit, Ginoo. Pagkalamig yun kay kusion, pero sige na lang, Ginoo. Gipasaylo ko na lang. Woo! Hallelujah! Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. An indifferent spirit is a barrier to blessing. What is an indifferent spirit? Ito ang espiritong walang pakialam. Wala akong pakialam sa simbahan, wala akong pakialam sa programa ng simbahan, pledge, diha, wa ako'y labot ana. O sana kababag sa atong panalangin. Isang hadlang sa iyong pananampalataya at pagpapala ang isang espiritong hindi nakikialam sa mga interes ng Panginoon. Kung merong programa sa ating paglilingkod, mga kapatid, tayo ay makisama at makipag-isa. Sapagkat pagpapalain tayo ng Panginoon isang araw. Hallelujah. This is true of many people today. God blesses the church in a wonderful way. Souls are being saved and happy in fellowship, and fellowship is being enjoyed. Were you at church yesterday? You asked someone on Monday. No, I wasn't there, is the reply. And you must listen to a long string of excuses. But the sum total of all that is said is this: I care for none of those things. May mga members, gusto kayo silang panalangin. May mga members, talagang gusto lang pagpapala. Pero tinanong mo, bakit wala ka nung Sunday? Kasi ganito. Kasi ganon. Pagka tinutuhog mo yung sinasabi niya, ibig niya sabihin, akala mo, Brad, huwag ka na magtanong sa akin kasi wala talaga akong pakialam sa programa ng simbahan natin. Bahala sila dyan. Problema ni pastor yan. Problema ng mga workers yan. Mga kapatid, pagka ganun ang espiritu natin, wala tayong pakialam sa gawain ng Diyos. Pagka dumadalangin tayo, sasabihin ng Panginoon sa atin, bahala ka rin dyan. Amen? Kailangan may pakialam tayo sa gawain ng Diyos. Pagka may mga bagong mga kaluluwa, tumulong tayo upang sila'y mapalago at upang sila ay maging mature sa ating Panginoon. Pamamagitan ng ating pagmamahal. Napakarami ng mga simbahan ngayon, millions and millions of Christians are in different denominations and churches today. But if you will gauge their spirit, 97% have an indifferent spirit. They don't care. Yet, our communities would not be worth living in if they lost the influence of our churches. Let us be different from those that are indifferent. Let us show that we do have a real concern for the things of God. Hallelujah. Are you enjoying the blessings of God? Do you thank God for what He's doing? Are you really concerned for what God is doing in our midst today?
Nagpapasalamat ba kayo dahil binigyan tayo ng isang napakagandang katedral? Pakita naman ninyo ang pasalamat ninyo. Kung minsan pumutang kayo dito, parang wala lang kayong pakialam sa nakikita ninyo, dapat mga kapatid, let's have a grateful heart. Let's have a heart of gratitude, Lord. Napakabait mo talaga. Yun lang, sasabihin mo yun sa Panginoon, Lord, mabait ka talaga. Yun lang sinasabi mo yun. The Lord's heart will be touched. Sabi ng Panginoon, pag ako ay nagbubuhos ng pagpapala sa Davao City sa Jesus Christ na aking paglilingkod doon, uunahin ko siya sapagkat sinabi niyang mabait ako. Hallelujah. Be thankful for whatever that is being done to you. Be grateful. Be thankful. Hallelujah. The lepers were healed. Only one came back to thank the Lord. Anong sinabi ng Panginoon? Sana yung siyam. Yung siyam na walang pakialam. Pinagaling ko sila, hindi man lang lumapit at bumalik at sinabing, thank you Lord. Yung isa lang bumalik, sinabi niya, Lord, salamat ha, pinagaling mo ako. Sinabi ng Panginoon, saan yung siyam? Mga kapatid, yung siyam, indifferent. Yung siyam, walang pakialam. Karong giayo kung sumandi ay. Para giayo lang. Gusto pagid, luhod-luhod pagid dito, giayo lang. Katong giampuan ko ni Pastor, panalanginan ko, tsambaraman to ba? Nga naman, gipanalaginan ka, di ba? Oo. Nga, di ba, kamusimba? Panalanginan gani ka, di kamusimba. Pasalamat sa Ginoo. Katong panalangin akong dawat, tsambaraman to, pagampo ni Pastor. Tsambahan lang, pagkaugman, ay, panalangin, tsambaraman to. Sa sunod, ingnon ang Ginoo, mangayo gani kag panalangin sa iya. Lord, tagay na sa kong panalangin. Ingon ang Ginoo nga, tsambaraman ka to. Amen. Kailangan, mga kapatid, meron tayong espiritong nagpapasalamat sa Panginoon. Spirit of self-glorification is a barrier to our blessings. Hallelujah, hallelujah. The Lord must receive the glory for whatever we are doing for Him. Let us not have the spirit of self-glorification. Let's not glorify ourselves beyond and over and above our Lord. Ano man ang nangyayaring tagumpay sa buhay mo? Because of the Lord. Ano man ang nangyayaring tagumpay sa Jesus Christ, the name above every name, it's because of the Lord. Hallelujah. Meron tao, hinihiraman siya ng kapwa-tao niya. Pagka nagpapahiram siya, sinasabi nung humihiram sa kanya, praise the Lord, gitubag na akong pagampo. Hulam na po siya. Praise the Lord, gitubag na po akong pagampo. Hulam na po siya, gitaga na po. Praise the Lord, gitubag na po akong pagampo. Ingon tong taon nagapahulam, sige kag praise the Lord. Nga nang di man kunin mo i-praise. Ako'y naghatag sa imo ha. Gusto niya i-praise po siya. Sige kag pasalamat sa Ginoo. Ako tinga hindi man niyo pasalamatan. Ako may sige hatag nimo. Dili gyud kita may nagahatag, instrumento lang ta sa Ginoo. Amen. So, ang pasalamatan nato ang atong buhi nga Dios. Instrumento lang ang nagbibigay. Kaya lahat ng kaluwalhatian ibigay natin sa Panginoon. Hallelujah. All of the glory should be with the Lord. Lahat sa Kanya. Walang self-glorification. Wala tayong self-glorification na because of me, this is what happened. Because of me, this is what has been done. Because of me, things get moving. Because of me, this is what happened. Praise me. Let's not do that. That's a barrier to blessing. Let's all praise God for it. Hallelujah. That's why, when you are an instrument of God, ang pasalamat kanunay yun nani. Salamat sa Diyos tungod sa imo ha. Dili kay salamat sa imo tungod sa Diyos. Salamat sa Diyos tungod sa tanan ninyong nagapagamit. Pero siya, mga kapatid, ang ating bigyan ng kapurihan. A disobedient spirit is a barrier to blessings. Let's be obedient to the blessings of the Lord. Hallelujah. Merong malaking water supply ang Panginoon. Hallelujah. Merong isang istorya, ang isang doktor, ang pangalan niya si S.D. Gordon. Nasa isang syudad, there was a water reservoir, no? That was supplying the city with its water. One day, the water supply failed.
Wala na, hindi na tumutuloy yung water supply. Men were sent to investigate, but they could not learn why the water was not flowing into the city. Everything seems to be working fine, but there was no water for the city because the water was not flowing. And then one day, they received a letter from a city employee who had been discharged. The city employee said, in a certain place, you will find a plug in the pipe. And the letter read, I placed it in there in my anger. I was angry because I was discharged from my duty and I don't have a job anymore. So I plugged the main pipe. Tingnan ninyo, sa maraming pipe na yon, ito ang nilagyan ko ng tapal. Tinapalan ko yung main pipe. Kaya wala na kayong tubig dyan. The workmen were soon on the job and the plug was pulled out. Then again, the fresh sparkling water came rushing down to refresh the city. Nung naalis na, mga kapatid, yung barrier para sa tubig, bumuhos na naman yung tubig para sa lahat ng mga gripo sa mga pamamahay. Alam ba ninyo, ang Panginoon ay may napakalaking reservoir ng tubig, ng pagpapala. At tayo ay may koneksyon doon. May koneksyon ba kayo sa Nawasa? May koneksyon kayo sa MWSS? MWSS ba yun? DCWD. Meron kayong connection sa DCWD. Kami dito, meron kaming connection sa DCWD. Ngunit mga kapatid, patak-patak lang araw-araw. Mahina raw ang tubig dito. Lahat tayo may koneksyon sa tubig. May malaking reservoir dito sa Davao nagsusupply ng ating tubig. Kaya pag binuksan natin yung gripo natin, naku, sparkling water ang naiinom natin. Pero pagka nagka-diferensya yung mga tubo natin, kinalawang o kaya merong inilagay doon, mga kapatid, hihinto ang tubig. Hindi na tayo makakainom pa. Ngayon, ayusin, i-repair natin yon. I-repair natin ang tubo natin. Yan ang buhay natin. Linisin natin, alisin natin ang lahat ng barrier. Katapos buksan natin, isang dalangin natin. Sparkling waters of blessing will gush out and will bless each and every one of us. Hallelujah. So my friends, my brothers and sisters in Christ, pull the plug out. Take out that old plug of an ugly and Christian spirit. Take out the barriers in your Christian life. Find the thing that stands between you and God. Tear it out by the roots. Cast it aside. Then the blessings of God will flow into your own life and out to refresh the lives of others also. You will become a Christian with an abundant life. Abundansya, material, financial, spiritual, physical na pagpapala, itong lahat naghihintay upang ibigay ng Panginoon sa iyo. Bago tayo matapos, ako'y mananalangin para sa inyong lahat, naririyan sa inyong mga television sets, nakarinig kayo ng mga pagpapalang itong mensahe, at hinihintay ninyong darating ang pagpapala ng Diyos sa inyong buhay, hindi pa nakarating sa buhay ninyo, may mga diferensya kayo. Pakatandaan ninyo ang mga barriers o hadlang ng pagpapala at ang Panginoon pagpapalain kayo. Pagka naalis na ang mga espiritong yan, hintayin ninyo ang tubig ng pagpapalang ipubuhos ng Panginoon sa inyong pamumuhay. Panginoon, ng akin po mga kapatid, nakatayo sa harap ng kanilang television sets, nakaupo o kaya nakahawak sa mga sandaling ito. Kinakailangan nila ang pagpapalang espiritual, financial, physical, at material. Ito po, Panginoon, ay pinangako ninyo. We don't have to live in a life of poverty. We have to get off the spirit of poverty. Cut it off, Lord, in our lives. Let the spiritual barriers that we have talked about right now be cleansed from our lives. In the name of Jesus, claim all of these blessings that God has promised for you, my brother. If you need material blessings, they will come gushing out to you. If you need financial blessings, they are ready. God has promised them for you. If you need spiritual blessings, if you need healing for your sick body, it's waiting for you right now. Only let the plagues be cleansed. Let the spirits be cleansed right now. In the name of Jesus, receive your blessings. In Jesus' name. Nasa sayo ng pagpapalang yan. Tanggapin mo, kapatid, sa mga sandali ito. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done.
I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed His salvation, works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is His.